Kailangan nating hanapin ngayon na maraming nawala na tao dahil sa duel. Textbooks lang siya. Kusanagi that guy ay sobrang diligent. Mayroon na siya. Kung iba, paano possible na gamitin niya ang ganyan ng magic? Ano? Ano ba yan? Ha? May nahanap ka ba? Pula ang langit. Anong nangyari sa lupa ning? Ito ay isang kalamidad. Pero hindi pwede may calamity. Ito abnormal magic power ay ang kalamidad. Anong nangyayari? Hindi ba ito ang kalamidad? Kasinungalingan. There's no way ito ay calamity. Bakit may calamity na nangyari? Don't tell me may kaugnay ito sa nangyayari sa Shinjuku. Ang unang kalamidad din nangyari sa Shinjuku. Nagkataon lang ba ito? Oh. Tapos may lumabas ng mga halimaw sa bawat portal na lumilitaw at papalapit ito sa mga tao. Kaya sigaw nila sa takot nila sa halimaw. Kayong lahat manatiling mahinahon at tumakbo lahat. Sigaw ng guru nila. Nagkas siya ng magic power para atakihin ang mga halimaw para maprotektahan ang nasa paligid niya laban sa halimaw. Huminahon lahat sigaw nito gamit ang magic nito para marinig ng lahat ang boses niya sa pagtawag. Na pinagtaka ng mga mag-aaral sa gulat. Mahina lamang na monster ang labas sa pagbubukas ng kalamidad. Dapat ay magiging maayos basta pangangasiwa lang ito ng rasyonal. Lahat dapat lumakas sa gymnasium. Move in groups, delikado ang mag-isa. Guys, dapat magmadali kayo at lumakas. Anong plano mo, Kusanagi-kuns? Pupunta ako at iligtas ang mga tao sa building ng school. Nagplano ka na mag-isa. Sobrang reckless ka. Pupunta din ako. Dapat walang problema ngayon. Pero, nakita mo na ang kakayahan niya, di ba? Naiintindihan ko. Huwag mo lang pilitin ang sarili mo. Hindi na ako mamatay. Tama, mabuti. Pupunta ako ngayon. Mag-ingat ka. Una ako. Junior. Ang bilis ko ay nagpapahayag sa akin na tumakbo ng 100 metro sa loob ng 10 segundo. Pwede mo ba akong samahan? Kusanagi-kuns. At gumamit ng magic para sa PG takbo na kinamangha ng lalaking kasabay niya. Una ako. Senior ganti nito. Ano ang baliw na bilis yan? Hoy. Hentai. Pero ang bilis lang mismo ay walang silbi. Mabuti ko obserbihan ang totoong kapangyarihan mo. At ililigtas ko rin lahat sa daan. Kaya may 58 magic power users sa school building. Pero baka may tao na walang magic power. Kung ganyan lang, tingin-tingin ko ang buong school. May mga halimaw at estudyante ang nasa bawat silid nila. Sa may bintana lumundag ang bida sabay sa pag-atake sa mga halimaw para maprotektahan ang mga estudyante at maligtas sa kapahamakan nila. Whimper. Sigaw nito habang nakapag-cover up ang mga estudyante sa kanilang mga kamay na takot sa halimaw. Nang may halimaw pag-atake sa likuran ng batang bida, din binato niya lang ito ng magic power niya nang hindi man lang tumitingin sa halimaw, dahil sa nakafocus sa pagtitig ang bida sa kanyang nakita. Hoy, bata maayos ka ba dyan, sigaw nito. Habang namangha naman ang batang estudyante ginawa ng bida sa halimaw. Ipagkatiwala ko sa iyo ang kanilang mga pag-evacuation. Hoy, sandali lang, delikado yan. Kung dumaan ka sa iyong payunita sa bida. Wala na siya, sobrang mabilis siya, nakita niya ako bilang pasan. Wala akong masabi dahil maraming totoo. Pinalipi niya ang magical beast sa loob ng mere second. Sino lang sa lupa? Lalaki ba ito? May magic bullets lamang ang matagi ko sila kung nasa outdoors. Pero sa loob, baka accidental ko samahan ang mga estudyante. Wala akong ibang pagpili kundi ang walang tumang na atekihin sila ng low-grade magic. Umataki agad pagkapasok niya sa loob ng room sa halimaw. Kaya walang magawa ang halimaw sa batang bida pati mga estudyante na patingin lang din sa kawalan nila ng magawa. Sayang oras ito, kung patuloy kong dalahin ang mga mag-aaral sa gymnasium sa tuwing magtitipon ako ng isa. Tandang padamdam, tama iyan. Tatagi ko ang magical beasts. Dapat lumakas kayong lahat. Sigaw nito sa mga estudyante. Anong mali? Napauwaa sa sigaw ang mga estudyante habang sila papahulog mula sa paglipat ng location gamit magic sa pag-teleport. Nahulog sila sa langit. Anong bagay? Ginagawa ba ni Kusanagi ito?
Tanong niya sa sarili sa pagtataka. Sino lang ba yung lalaking yun? Habang ang tatlo sa estudyante ay maayos na nakalapag sa hapag. Mukhang magaling siya sa iba. Kaya dapat siya magaling. Na may narinig naman ito. Hindi, hindi. Sigaw ng babae habang lumalapit ang mga magical beast na halimaw. Unti-unting umatras hanggang umabot sa may pader na nakaupo sa hapag ng sahig. Hindi nakatiis na pasigaw ulit ito sa kung may magligtas po ba sa akin. Sambit nito dahil sa atakihin na siya ng halimaw, na kinasunog naman ang halimaw mula sa pag-atake ng bida para mailigtas ang babae. Dahil sa nangyari naalala niya ang nangyari, sa parehong pagkataon muling nailigtas siya. Nang biglang sulpot ng bida nasaktan ka ba? Tanong nito. Una na may, ikaw ang nagligtas sa akin. Tanong agad nito sa batang bida. Mabuti. Oo. Sagot niya sa babae. Iyon sa panahon ng practice class. Ikaw ba ang nagligtas sa akin noon? Ganyan talaga ang nangyari. Kaya 1,000 ito nagpasalamat. Piligtas mo ang buhay ko ng 2 beses. Sambit nito habang nakabaw. Huwag kang pawisan. Walang special. Tugon nito sa babae. Nakinalipad ng isip ng babae na mula patipisngin nito. Sino ang susunod na tao na kailangang magtipid? Sang lalaki sa babae. Magiging ligtas ka kung siya'y susundin mo. Aalis na ako ngayon. Wait. Sambit nito sa pagmamadali. Kusanagi-kun tanging nasambit nito na parang sumama kay Kusanagi ang spirito nito. Meron pa rin madami ang mga tao na kailangan iligtas. Walang panahon para maghintay na dumating ang mga pulis. Kailangan ko silang maligbilis at iligtas. Isang kalamidad ang nangyari sa Kamui Magic Academy. Bakit? Nangyari ba sa ating bansa subukan? Walang kalamidad. Mula sa huling 50 taon na ang nakaraan. Punong Ministro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kinakontak pa namin ang Beast Countermeasures Division ng Metropolitan Police Department at ang Magic Nobles. Nagsimula na rin ang GSDF ng kanilang paghahanda. Ground Self-Defense Force. Ang mga mages lamang sa Self-Defense Force ay ang mga specialized sa handling disasters. Walang mages na spesyal sa paglaban sa mga hayop. Alam ko na, iyan ang negative na epekto ng pamumuhay ng kapayapaan lubos na walang harapin ang anumang kalamidad. Karamihan ng mga gastos militar ay ilaan sa National Defense of International Affairs. Pwede lang nating ipaubaya sa pulis at magic nobles ang handling ng mga hayop. Ang disaster from 50 years ago ay nangyari muli. Pero wala na namin si Ichikami Minato. At may 2 nag-uusap tungkol sa kung may kalamidad ba talaga. Oo, walang nagkakamali. Pero naging ligtas kami sa nakaraang 50 taon. Kaya temporary lang ang kapayapaan. Pero walang problema, kaya naman dito tayo sa unang lugar. Beast Countermeasures Division ng Metropolitan Police Department Inspector Shidao Shoyugo. Gagawin ko ang best ko. Beast Countermeasures Division ng Metropolitan Police Department Sergeant Senada Karen, sila pala ay mga police magician. Isang kalamidad ang nangyari sa Kamui Magic Academy. Nagpula ang langit, at ang mga hayop ay patuloy na lumitaw sa isa't isa. Biglang lumitaw ang mga hayop sa loob ng school area. Kasalukuyang nagsisiling kami sa gymnasium. Ang magical beasts lang ang ating kakalaban. Dapat natin sila matalo kung magtulungan. Ang mga guro at estudyante ay naghigawan. Pero ang daming hayop na lumitaw na imposible na tayo umalis sa academy. Malapit dito ang Kamui Magic Academy, di ba? Hoy. Masama ito. Tumakbo tayo. Wow. Ito ay nakakawala sa kamay ang nasabi habang nakatayo sila sa panunood mula sa malayo. At ikinatuwa pa ng tatlo ang nangyari. Hindi naman makapaniwala ang lola na ito mula sa nakita niyang balita. Balik sa ating bida habang tumakbo patuloy ang pagbubuhos ng mga halimaw sa malaking bilang. Hindi sinusuportahan ng Screen Translate ang split screen. Halos panahon na para pumasok sa ikalawang yugto, Lumalabas ang mas malakas na hayop sa pag-unlad natin sa bawat yugto. Higit pa, ang mga hayop ay patuloy na lumitaw kahit ilang beses mo sila matalo.
Hanggang ang boss ay walang tatago. Patuloy na lang ang mga hayop. Ang boss ay magpapahayag sa final stage. Dapat kong panghawak sa lintil noon. Alang-alang sa kabutihan. Isang kalamidad ay tunay na nakakabag sa ilan. Kakalat-kalat sila kung saan kaya ang pagligtas sa kanila ay mahirap na ganoon. Ito ay nagkakabuo ng 20 tao. Sige, lumipat na tayo sa susunod. Sa kabilang banda, shit, 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 galit na galit. Ha, 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 tunog nito sa hingal na hingal. Walang gamit. Hindi na ako maligtas lantes ng mga attacks ay. Nakalaban pala nila ang malaking halimaw. Bakit may demonyong sundalo? Kaya ako nagbabala na huwag kang gawin ito. Pero Kusanagi pwedeng matalo ito sa isang hit lang. Bakit hindi ko ito matalo? Nang may napagtanto siyang boses ng tao dahil mahina ka, tapos nagkaroon ng malakasang pag-atake habang nakaluhod sa lupa ang may pulang buhok. Tapos tanging paalang ang natira sa halimaw mula sa pag-atake ng malakas. Ipinakita na si Kusanagi pala ang gumawa ng pag-atake sa halimaw na iyon. Muli, nangyari na naman. Muli niya naman akong nailigtas kaya nainis ito sa sarili. Tigil sambit pa nito. Tama, ayan. Bakit mo ako iniligtas? Tanong pa nito. Hindi ka ba nainas sa akin? Kung gayon. Tapos bakit? Walang partikular na dahilan. Iligtas ko kayo kasi kaya ko na. Iyan lang. Iligtas mo ako. Dahil kakayang gawin mo. Iyan lang. Dapat mong sabihin. Huwag mo akong guluhin. Walang iba kundi wimp. Hindi mo din gamitin ng maayos ang iyong magic, di ba? Paano ka naging malakas? Namatay si Kusanagi Manato sa isang traffic accident. At ako ay ipinanganak na muli. Ano ba, lalo ba ang mga tao pag nasa pinto ng kamatayan? Dapat mas malakas ako kesa sayo. Pero bakit? Bakit ko? Sa katulad mo. Malakas ka. Ang malakas huwag kang oppress ang mahina. At ang mahihina ay hindi inaapi ang mga mahina kisa kanila. Ikaw ay nilubok ng isang sense of superiority na loko sa iyo sa pag-iisip na matatag ka. Ngayon na, hindi mo man lang maisip na laban mo ako, di ba? Tapos tumalikod paalis sa lugar. Nakinang lungo ng may pulang buhok ang mga narinig na parang may pinagsisihan nito sa kanyang sarili. Alam ko, na tumakas na ako, mula sa katotohanan na hindi lumalago ang aking kapangyarihan mula junior high. Ibinigay ko ang lahat ng frustrat ayon ko sa mga mahina kaysa sa akin. Pero niligtas ako ng Kusanagi na nagpapahina. At hindi ko matanggap ang totoong yan. Anong ginagawa natin? Sa huli, piligtas kami ni Kusanagi. Jun-chan, sambit ng kasamahan nito habang umiiyak ang may pulang buhok. Sa kabilang banda nakipaglaban ang Kusanagi sa mga bawat halimaw na makita nito para makapagligtas pa ng mga iilang estudyante. Nang may lumipad na halimaw papasok sa silid-aralan, na parang may hinahanap ito dito sa loob, biglang atake ng bida. Agad naman ito na iwasan ng halimaw sa unang pagkataon makaiwas sa pag-atake. Kaya bilang lapit sa gilid ng halimaw ang bida sa pag-atake ng malakas na pag-atake sa halimaw na pinagtaka nito, sa lakas ng pag-atake nagkaroon ito ng pagsabog sa lugar, dahil sa lakas ng pagsabog tumamba ito sa malawakang apoy, habang nakatingin ang bida sa ginawa niya lang. Dama-dami na ang mga demonyo na sundalo. May katotohanan kung magpakita ang boss. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Ayos na, yung anak sa labas sambit nito sa galit. Pinatulakay ang lahat sa akin. Kainta, napakya, naman ang babae sa kabilang bahagi sa sigaw nito sa pagtakbo habang hinahabol siya ng halimaw. Nasaklolohan naman ito sa pag-atake sa halimaw, na kinagulat ng batang babae. Paprotektahan ko ang bawat isa. Rest assured at follow lang ako sambit ng may pagyayabang nito. At nagbigay pansin dito mga kamag-aral niya sa pagbanggit ng Big Brother. Pero hindi pala doon nagtapos iyon, sinabi ko na, pero sobra na ang hayop. Anong gagawin ko? Habang kalmat ang ulo, tutulungan kita. Nanay, natakot ako sa biglang sulpot mo. Huwag ka lang lumalita sa out of nowhere bigla. Tumakas ka sa pagtatalo ko sa mga hayop, sagot nito sa bida. Pero imposible sa mga numero nila. Ha,
Mas mabuti lang gumamit na lang ng ibang route. Nang may pag-atake na nga sa malakas na pag-atake sa mga halimaw, ito ay sa pag-atake pala ng batang bida. Nakinagulat naman ng mga estudyante. Anong ginagawa mo? Bilisan mo. Oo. Bawat isa. Tara na. Sigaw nito sa mga estudyante. Tapos tumalikod-tumakbo ang mga ito papalayo mula dito. At may nailigtas pa na iilan sa pag-atake na iyon. Galing. Ang galing ng lalaking ito, sambit nito habang masayang nakangiti. Wala na sila ngayon. Dapat akong bumalik at hanapin ang gusali ng paaralan. Huwag kang sumuko. Patuloy na matalo sila, sigaw ng teacher nila sa mga estudyante. Makikita na pagod na ang babae na ito sa pakipaglaban-laban sa halimaw at matutuban na ito sa panghihina niya, na suportahan naman ito agad ng kapatid niyang babae din. Pumunta ka sa loob kung hindi ka kayang lumaban. Nagiging nuisance kasambit nito. Kaya ko pa lumaban. Togon nito. Wala na kaming oras para magpahinga. Kaya wala siyang magawa pa dahil desinido ito lumaban-laban sa mga halimaw. Hey! Dinala ko ang rescued. Mabuti ang ginawa mo. Pakikuha sila sa loob. Tugon nito. Kaya, ano ang sitwasyon? Halos namin ay nahawak sila. Nasaan si Kusanagi-kun? Tanong nito sa pag-alala. Ayos siya. Buhay siya at sumapatas, sagot nito habang may malawakan ngiti. Nakinatuwa niya naman ito. Kusanagi is an amazing guy. Kasama niya dito, dapat nating mataliglang ang kalamidad. Sambit nito agad sa kanila. Asang-ayon ako sa iyo. With Kusanagi-kun here, tiyak namin. Wow! Sabi ng mga estudyante sa nakita. Ano? Lumikas. Evacuate na, sigaw ng teacher nila. Pinakita na sabay-sabay ang mga halimaw humahakbang papalapit sa mga tao. Masyadong maraming hayop. Dapat tayo tumakas, sigaw nito sa mga kasamahan niyang estudyante din. Uwa, sigaw nito habang umatake mula sa likuran ng mga estudyante. Ang mga estudyante naman ay pilit na umiiwas sa mga halimaw gamit ang pagtakbo nila dito. Habang tumakbo silang tatlo, may napansin ang isang babae mula sa likuran nila, kaya ito napalingon sa likuran. Nang biglang may umatake pala sa halimaw na sugod, humabol sa kanilang. Pinakita ang mga pulis magician pala ang may gawa sa pagligtas sa kanila. Dapat nating magdali at patayin ang mga hayop, sambit nito sa mga kasamahan niyang mga pulis magician, din prioritize ang kaligtasan ng mga sibilyan. Dagdag pa nito, nandito na ang mga pulis. Tigtas na tayo, sabi nila na may tuwa. Dapat magaling ngayon na narito na tayo. Mangyaring lumayas ayon sa aming mga instruction, ito nito. Kami, kasabay mo kita laban. Ang mga civilian dapat lumakas sa gymnasium. Hindi kami civilian, sagot niya dito. Mga mages kami, dagdag pa ng isang babaeng ate. Sige, paki-back up kami. Guys, dapat attack mula sa likod agad nitong utos. Sa totoo lang, mababit na tayo sa mga numero, kaya ang mga mages na ito ay malaking tulong talaga. Nakakaawa talaga ng pulis, bulong nito sa sarili. Sige. Ayos na. Narito na ang mga pulis. Ipauubaya ko sa iyo ang iba. Tuldok. Pero to think na dating ang pulis bago ang self-defense troops, ha? Ang calamity ay isang national-level disaster. There's no way ang bansa ay walang anumang mga pagsukad sa pag-iingat na nahanda. Tuldok. Pero nakakatakot, baka posible. Para sa bansa na ito na nagtatagal ng kapayapaan. Anyway, dapat kong gawin lang ang kaya ko. Iligtas natin ang nating mga estudyante. Mukhang dumating na ang pulis. Pero, ang mga hayop ay lumalami sa bilang. Sapat na ba ang pulis na mag-ingat? Naghihintay ang bayan ng mga bansa. Para dumating ang mage nobles. May nag-exist sila sa mga panahon na ganito. Pagkatapos, mage nobles. Sigaw nila sa tuwa. Nagbayad na kami ng mga buwis. Ang mage nobles dapat ay resolbahin ito, di ba? Ha, totoo yan. Magdali ka na. Ang mage nobles. Baliwala na lang. Mage noble Fuka, head of household. Fuka Jin. Sigurado ka ba, sir? Higit pa sa sapat ang mga pulis para hawakan ang maliit na kalamidadang ito. Hindi na kailangan ang mga mage nobles na makilala. Saan ka pupunta? Matulog habang nakatalikod ito.
Magpahinga po kayo, sambit niya sa may pinto. Lalo na ang sitwasyon. Maaalagaan mo ba ang mga hayop na malapit sa entrance? Hindi namin kaya. Sobrang dami nila. Ang mga hayop ay lumilitaw sa mas mabilis na bilis kaysa sa ating inaasahan. Imposible na ilikas ang mga civilian sa panahon. Ang rear support ay lahat ng puwersa sa pagtatanggol sa sarili ay obligado na gawin. At hindi pa sila dumating. Maaasa lang tayo sa mga Mage Nobles pero hindi kami makakontak sa kanila. Ang Mage Nobles ay may mga panahon na ganito. Yung walang kwenta na mga tao sigaw nito. Sa kabilang party nagtulong-tulong ang mga mage at atakihin ang mga halimaw para hindi ito makalapit sa kanila. Natutuhan ko ang tungkol dito mula sa available na impormasyon. Pero ito ay tinatawag na calamity for a reason. Ganito din ba ang mga tao noon? At kung maglilitaw ang amo, at lumitaw ang isang malakas na halimaw, na may taglay na malakas na kapangyarihan, na kinagulat nilang lahat kung bakit dumagdag pa ang isang malakas na halimaw na iyon sa mga halimaw. Kaya ito ay impossible. Ang demonyo captain ang boss. Sambit nito na may takot at panginginig sa katawan, kinilig lang Isang hayop na bihirang lumitaw sa panahon na ito. At kahit bihirang lumitaw, ang Mage Nobles lang ang may kakayahang manalo sa kanila, ang tanging nasa isip niya, di ba Mage Noble siya? Kailangan natin ng magic higher than level 5. At walang tao, maaari gamitin ang level ng magic na yan. Sambit ng kapatid na may panginginig din sa takot. At nagkas nga ng magic ang halimaw at ipinadala sa iba't ibang direction ang pag-atake na ikinatakot ng batang babae. At nagkas ng high magic spell ang babae para itapat sa ataking paparating sa kanila, at pinakawalan niya ito sa malaking apoy na paparating. At nagsalpukan na nga ang kanilang pag-atake, agad naman niyakap ng ate ang pinoprotektahan niyang babae ang kanyang kapatid. Kaya ito ang sumalo sa pagsabog ng malakas na kapangyarihan mula sa kanyang likuran, habang yakap nito ang kababata niyang kapatid, na may masakit na sigaw. Nagulat naman ang babae sa ginawa ng ate niya para sa kanya. Naisama, sambit nito sa ate habang napadapa ito sa lupa. Tumakbo-tumakbo yung kasambit din ito habang nakatingin sa mga ibang estudyanteng tumakbo papalayo. Kaya makinig at niyakap nito kanyang ate at humingi ng tulong sa iba. Sa kabilang partido naman ay nagtulong-tulong Perrin para maiwasang hindi gaano sila mapinsala ng halimaw. Kaya, mangyaring tulong. Nakikiusap ako sa iyo, masyado ka lang malaki. Tuloy lang ang pagpakawala ng malalaking pag-atake ang halimaw sa bawat direction. Ito, imposible. Tama, kami, mamatay na. Sambit nila, sa hindi makapaniwala sa gulat Perrin nila. Kusanagi-kun. Kusanagi-kun. Iligtas mo kami, Kusanagi-kun. Sigaw ng babae habang yakap-yakap ang sugatang ate sa kanyang bisig. May malakas pang atake mula sa halimaw. Manato, sigaw nito ng malakas. Habang papalapit ang pag-atake ng halimaw sa kanilang dalawa. At ito lumitaw na ang halimaw sa nagdagat-dagatang apoy, tapos sumigaw ito ng alang-alang sa kabutihan ang pagsigaw nito. Nang may ibang enerhiya sa paligid. Sorry po sa pagiging late, sambit nito. Nagulat naman ang babae sa biglaan ang pagdating nito. Hihintayin ko kayo. Yuka, tugon nito.